Sa gabi ng aking kasal, imbes na matamis na halik, narinig ko ang plano nilang patayin ako habang nakatago ako sa ilalim ng kama. Humahalakhak ang asawa ko at biyenan ko habang binibilang ang mamanahin nila mula sa aking bangkay. Akala nila isa akong hamak na asawang madaling lokohin. Hindi nila alam. Gising na ang tunay na tagapagmana. Handa na ba silang tikman ang bagsik ng isang pusong pinatay ngunit muling nabuhay? Kailangan na niyang mawala sa lalong madaling panahon. Arturo, habang wala pa siyang kamag-anak na naghahanap, palagdain mo na sa papeles at tapusin na ang kahibangan na ito. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala. Kapag nakuha ko na ang tiwala niya at ang pirma niya, isang simpleng aksidente lang ang katapat niyan. Madali lang paikutin ng isang babaeng uhaw sa pagmamahal. Ang mga salitang iyon ay hindi nagmula sa isang masamang panaginip. Nagmula iyon sa labi ng lalaking pinangakuan niya ng walang hanggang pag-ibig sa harap ng altar. Ilang oras pa lamang ang nakalilipas. At ang babaeng malamig na nag-utos ng kanyang kamatayan ay walang iba kundi ang babaeng tinawag niyang ina ngayong gabi sa ilalim ng malapad at madilim na kama ng kanilang bridal suite. Nakukulong sa malamig na sahig at amoy ng alikabok. Nakahiga si Maristela. Ang kanyang katawan ay nanigas na parang isang bangkay. Sa kanyang kanang kamay, mahigpit niyang hawak ang isang maliit na kahon ng pelus na may lamang relo. Isang regalong binili niya mula sa kanyang inipong barya noong nagpapanggap pa siyang isang hamak na kahera. Para sana sorpresahin ang kanyang asawa. Pumasok siya sa ilalim ng kama upang magtago at gulatin si Arturo ng isang matamis na halik. Ngunit ang regalong natanggap niya ay ang hatol ng kanyang kamatayan. Tila may isang malaking kamay na gawa sa yelo ang walang awang pumulupot sa kanyang lalamunan. Hindi siya makahinga. Ang hangin sa loob ng kwarto ay naging laso na unti-unting sumusunog sa kanyang baga. Nais niyang sumigaw. Nais niyang umiyak ng malakas at itanong kung bakit. Ngunit walang anumang tinig na lumabas sa kanyang mga labi. Ang tanging nararamdaman niya ay ang pagtulo ng maiinit na luha na sunod-sunod na pumatak sa malamig na marmol na sahig. Pumikit ng mariin si Maristela. Kinuyom niya ang kanyang kamao hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa sariling palad. Naghahanap ng pisikal na sakit na tatapat sa pagdurog ng kanyang puso. Ngunit wala. Ang sakit ng pagkakanulo ay tila libu-libong karayom na sabay-sabay na itinurok sa kanyang kaluluwa. Ang lalaking binigyan niya ng kanyang buong pagkatao. Ang lalaking inakala niyang nagmamahal sa kanyang kasimplihan ay nakatingin lamang pala sa halaga ng kanyang buhay sa isang testamento. Narinig niya ang paglalakad ng dalawang tao papalayo. Ang mga yabag ng sapatos ni Arturo ay may halong kayabangan at katiwasayan. Tila ba ang pagpaplano ng pagpatay sa sariling asawa ay isang ordinaryong transaksyon lamang sa negosyo. Sumara ang pinto ng may mabigat na alingawngaw. Pagkatapos niyon, binalot ang buong silid ng isang nakakabinging katahimikan. Sa pag-alis ng mga halimaw, dahan-dahang gumapang si Maristela palabas mula sa ilalim ng kama. Ang kanyang mga kasukasuan ay manhid at nanginginig na parang isang dahong hinahagupit ng bagyo. Nang makatayo siya, pakiramdam niya ay wala na siyang lakas upang dalhin ang sariling bigat. Nakakapit siya sa gilid ng kama. Humihikbi ng walang tunog. Habang ang kanyang buong mundo ay gumuguho sa kanyang paanan, inangat niya ang kanyang paningin at tumingin sa malaking salamin sa harap ng tokador. Ang babaeng nakikita niya ay isang estranghero. Ang kanyang magandang puting damit pangkasal, na kanina lamang ay simbolo ng kanyang mga pangarap. Ngayon ay mukhang isang marangyang damit pamburol. Ang kanyang pampaganda ay nasira ng luha. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nasa kanyang mga mata. Ang kinang ng pag-asa at kaligayahan ay tuluyan ng namatay. Pinalitan ito ng isang malamig, walang laman, at nakapanlulumong titig. Namatay ang isang Maristela sa gabing iyon. Ang inosenteng babaeng naniwala sa pag-ibig ay inilibing sa ilalim ng kamang iyon.
Tiningnan niya ang maliit na kahon ng pelus na hawak pa rin niya. Ang regalong binuhusan niya ng pagmamahal. Walang anumang pasubali. Tahimik siyang naglakad patungo sa basurahan sa gilid ng silid. Binitawan niya ang kahon. Ang mahinang kalampag nito sa ilalim ng basurahan ay parang tunog ng paglapat ng lupa sa ibabaw ng isang kabaong. Hindi na siya lumingon papabalik. Kasabay nito, mula sa siwang ng kanyang nakabukas na maleta sa dulo ng silid, isang mahinang ilaw ang kumislap. Ito ay mula sa isang lumang telepono na itinago niya sa ilalim ng kanyang mga damit, ang tanging koneksyon niya sa buhay na kanyang tinalikuran. Isang maikling mensahe ang pumasok na naglalaman ng mga numero at isang pangalan. Ang tunay niyang pagkatao na akala ni Arturo ay madali niyang mabubura, ay tahimik na nagmamasid. Biglang nahinto ang pag-iisip ni Maristela nang marinig niya ang mga yabag na pabalik sa pasilyo. Tumigil ito sa tapat ng kanilang silid. Dahan-dahang umikot ang seradura ng pinto. "Marihon, nasaan ka na? Hinahanap na kita." Ang boses ni Arturo ay napakatamis. Napakalambing. Tila isang anghel na nag-aalala para sa kanyang pinakamamahal. Ang pagkukunwaring iyon ay nagpadaloy ng matinding kilabot at pagkadiri sa buong gulugod ni Maristela. Nakatayo siya sa gitna ng silid. Ang kanyang mga mata ay mapula pa sa pag-iyak. Kung makikita siya ng asawa niya sa ganitong ayos, malalaman nitong narinig niya ang lahat. Wala siyang oras para tumakbo. Wala siyang oras para magtago. Paano niya yayakapin ang isang demonyong may hawak na patalim sa kanyang likuran? Mabilis na nagpunas ng luha si Maristela at mabilis na kinusot ang kanyang mga mata upang magmukhang bagong gising at inaantok. Pinihit ni Arturo ang seradura at pumasok sa loob ng silid. Ang kanyang mukha ay maaliwalas. May nakapaskang matamis na ngiti sa kanyang mga labi, na tila isang perpektong asawa sa isang pelikula. "Hon, bakit parang namumula ang mga mata mo? Umiyak ka ba?" tanong nito sa malambing na tono. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagmamasid. Pilit binabasa ang anumang bakas ng pag-aalinlangan sa mukha ng asawa. Yumuko si Maristela. Pilit tinatago ang nanginginig niyang mga kamay sa likod ng malaking palda ng kanyang damit. Huminga siya ng malalim. Pilit pinakalma ang pagkabog ng kanyang dibdib na tila nais kumawala sa kanyang tadyang. Wala ito. "Arturo, napuwing lamang ako nang buksan ko ang bintana kanina. At tila masakit ang aking ulo dahil sa haba ng seremonya at pag-aasikaso sa mga bisita natin." Lumapit si Arturo at hinaplos ang pisngi ni Maristela. Ang dampi ng kamay nito ay malamig. Isang uri ng lamig na gumapang hanggang sa buto ng dalaga. Ngunit hindi siya umiwas. "Kaya pala ang putla-putla mo. Sandali lang. Hon, kukuha ko ng mainit na gatas para makatulog ka ng maayos." Lumabas itong muli. Nang bumalik si Arturo, may dala na itong isang baso ng maligamgam na gatas. Sa kanyang kabilang palad ay nakapatong ang isang maliit na puting tableta. Inabot niya ito kay Maristela nang may punong-puno ng pag-aalala sa kanyang mukha. Sabi ni Mama, "Uminom ka raw nito. Hon, special vitamins daw yan na binili pa niya sa abroad para lumakas ka." Ayaw ni Mama na nagkakasakit ang manugang niya. Malambing na wika ni Arturo habang hinahawi ang ilang hibla ng buhok sa mukha ni Maristela. Tinitigan ni Maristela ang puting tableta. Wala itong tatak. Nang ilapit niya ito sa kanyang ilong, wala itong amoy ng ordinaryong bitamina. Mayroon itong mahina ngunit matapang na amoy ng kemikal na nakakasulasok. Ang laso na tatapos sa kanyang buhay ay inihahandog sa kanya ng lalaking nangakong mag-iingat sa kanya. Nilabanan niya ang matinding pagduduwal na umaakyat sa kanyang lalamunan. "Salamat, Han. Ang bait talaga ni Mama." Sagot ni Maristela gamit ang pinakamatamis at pinakainosenteng boses na kaya niyang gawin. Inilagay niya ang tableta sa loob ng kanyang bibig. Ngunit mabilis niya itong isiniksik sa ilalim ng kanyang dila. Agad siyang lumagok ng malaking dami ng gatas at nagkunwaring nilunok ito kasabay ng likido.
Nakita niya ang kislap ng tagumpay at kasiyahan sa mga mata ni Arturo. Hinalikan siya nito sa noo, isang halik ng pagkakanulo bago nagpaalam na babalik sandali sa labas upang sagutin ang isang mahalagang tawag sa negosyo. Nang tuluyang sumara ang pinto, tila pinakawalan si Maristela mula sa isang masikip na kural. Patakbo siyang pumasok sa loob ng banyo. Idinura niya ang naiwang tableta sa kanyang palad. Binuksan niya ang gripo at hinayaang umagos ang tubig habang sunod-sunod siyang naduwal. Isinusuka ang gatas na nainom niya hanggang sa manghina ang kanyang mga tuhod at mapakapit sa gilid ng lababo. Ang pandidiri niya kay Arturo at sa kanyang biyenan ay hindi na lamang emosyonal, kundi pisikal na rin. Kumuha siya ng makapal na piraso ng tissue at maingat na binalot ang basang tableta. Itinago niya ito sa pinakasulok ng lihim na bulsa ng kanyang handbag na hindi kailanman pinapakialaman ng kanyang asawa. Kailangan niya tong ipasuri. Kailangan niya ng matibay na ebidensya. Inangat niya ang kanyang mukha at tiningnan ang sarili sa salamin ng banyo. Naghilamos siya ng malamig na tubig. Pinupunasan ang anumang bakas ng kahinaan at luha. Pilit niyang iniunat ang kanyang mga labi. Gumagawa ng isang masaya at inosenteng ngiti. Nakangiti siya habang ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Nagsanay siyang ngumiti. Pinanatili ang peking ekspresyong iyon hanggang sa manakit ang mga kalamnan sa kanyang panga at mamimitig ang kanyang muka. Ito na ang magiging maskara niya araw-araw. Isang maskarang hindi nila kailanman mabubutas. Bumalik siya sa silid. Ang baso ng gatas ay may laman pa. Sa gilid ng kama ay may isang paso ng halamang landahong na paborito niya at inilagay pa doon bilang dekorasyon ng hotel. Tahimik niyang ibinuhos ang natirang gatas sa lupa ng halaman. Pagkatapos ay humiga siya sa kama. Ipinikit ang mga mata at naghintay sa pag-umaga habang naririnig ang malalalim na paghinga ng demonyong natutulog sa kanyang tabi. Lumipas ang napakahabang gabi. Kinabukasan, pagdating ng unang sinag ng araw na tumagos mula sa makapal na kurtina, bumangon si Maristela. Ang una niyang napansin ay ang paso sa gilid ng kama. Ang mga dahon ng halaman na kahapon lamang ay kulay luntian at puno ng buhay. Ngayon ay kulay kayumanggi, nalanta, at sunog ang mga gilid. Ang makapal na tangkay nito ay tuluyang bumigay. Nakayuko na parang nawalan ng hininga. Ang lason ay hindi isang simpleng pampatulog lamang. Unti-unti nitong papatayin ang anumang buhay na didiligin nito. Isang tuyong dahon ang dahan-dahang humiwalay sa sanga at tahimik na bumagsak sa ibabaw ng kahoy na mesa. Ang pagdikit ng mga pilak na kubyerto sa porselanang pinggan ay lumikha ng isang malamig na himig sa loob ng malawak at marangyang hapagkainan ng mansyon ng mga Villacorte. Ang sikat ng araw na tumatagos mula sa malalaking bintanang salamin ay nagbibigay ng ginintuang kulay sa buong silid. Ngunit para kay Maristela, ang lugar na ito ay walang pinagkaiba sa isang madilim na selda. Ito ang kanyang unang almusal bilang opisyal na miyembro ng pamilya. Nakaupo siya ng tuwid. Hindi ginagalaw ang masaganang pagkain sa kanyang harapan dahil ang sikmura niya ay patuloy na nag-aalburuto tuwing maaalala niya ang lason na muntik na niyang malunok kagabi. Sa kabilang dulo ng mahabang mesa ay nakaupo si Doña Celestina. Suot ang kanyang eleganteng bata de banyo. Ang paningin ay matalim at puno ng pagmamataas. Sa tabi nito ay si Tita Flor, ang pinsan ng Donya, na umagang-umaga ay dumalaw lamang upang makisawsaw sa buhay ng mga bagong kasal. Si Arturo ay maagang umalis papuntang opisina. Iniiwan ang kanyang asawa sa gitna ng dalawang buitreng handang tumuka sa kanyang pagkatao. Tingnan mo nga naman ang hitsura mo, Maristela, panimula ni Doña Celestina. Ang boses ay may halong pandidiri na tinakpan ng pekeng pagmamalasakit. Kahit bihisan ka pa ng mamahaling seda at painumin ng gatas sa umaga. Tila hindi mo pa ring matanggal ang amoy ng kahirapan sa iyong kilos. Look at the way you sit. Nakakahiya. Hindi ka na nasa likod ng kaha ng isang mumurahing grocery store. Humigop ng kape si Tita Flor bago ngumiti ng nakakainsulto. True. Celestina,
Para siyang dagang nahulog sa sako ng bigas. Ang laki ng swerte ng babaeng ito. Ano, you should be eternally grateful. Iha, kung tutuusin, malaking utang na loob mo sa pamilya Villacorte ang bawat hininga at bawat subo mo ng pagkain ngayon. Isang hamak na kahera. Naging asawa ng isang bilyonaryo nako. Himala na lang na hindi ka pinagtawanan ng mga kasyete ko kagabi sa reception. Mariing kinagat ni Maristela ang loob ng kanyang pisngi. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng dalawang matanda ay parang mga matutulis na patalim na patuloy na humihiwa sa kanyang dignidad. Nais niyang isigaw sa kanilang mga pagmumukha na ang lupang kinatatayuan ng mansyong ito, ang perang ipinambili ng kape nila, at ang negosyong pinagmamalaki ni Arturo ay malapit nang bumagsak kung hindi siya papayag na pumasok ang puhunan ng mga Alonzo. Ngunit pinili niyang maging bingi. Kailangan niyang maging mangmang sa kanilang paningin upang mabuhay. Sa ilalim ng mahaba at makapal na mantel ng hapagkainan. Ang magkabilang kamay ni Maristela ay nakakuyom ng napakahigpit. Bumaon ang kanyang mga kuko sa sariling palad at hita. Lumalagpas sa manipis na tela ng kanyang palda hanggang sa makaramdam siya ng hapde at may mainit na likidong dumaloy mula rito sa sarili niyang dugo. Ngunit sa ibabaw ng hapag, ang kanyang mukha ay maaliwalas. Ang kanyang mga labi ay nakakurba sa isang mapagpakumbaba at maamong ngiti. Tinatanggap ang lahat ng pang-aalipusta ng walang kahit isang reklamo. Opo. Mama. Tita Flor. Patawad po kung hindi pa ako sanay. Susubukan ko pong matuto upang hindi kayo mapahiya. Sagot ni Maristela gamit ang pinakamalambing na tono habang nangyayari ang lahat ng ito. Isang babae ang tahimik na nakatayo sa gilid. Si Luz Viminda, o mas kilala bilang Luz, ang pinakamatagal na kasambahay ng mga Villacorte, ay dahan-dahang naglalakad upang salinan ng tubig ang baso ni Maristela. Mula sa kanyang kinatatayuan, nakita ni Luz ang panginginig ng mga balikat ng bagong manugang. Nakita rin niya ang patak ng dugo na namuo sa laylayan ng palda ni Maristela na nakatago sa ilalim ng mesa. Nag-angat ng paningin si Maristela at nagtagpo ang kanilang mga mata ni Luz. Sa isang maikling sandaling iyon, walang salitang lumabas. Ngunit, nagkaunawaan sila. Sa mata ng kasambahay ay nakita ni Maristela ang matinding awa at ang pamilyar na anino ng isang taong araw-araw ding inaalipin at pinagsasalitaan ng masasakit na salita ng mga taong nakaupo sa hapag. Si Luz ay kapatid niya sa pagdurusa. Ang katahimikan ay nabasag nang pumasok ang isa pang kasambahay bitbit ang mga sulat at parsela para sa araw na iyon. Inilapag ito sa tabi ni Doña Celestina. Agad na hinalungkat ng matanda ang mga sobre. Huminto ang kanyang mga kamay sa isang puting sobre na may selyong hindi pamilyar. Nakapangalan kay Maristela. Sumimangot si Doña Celestina at walang pasubaling ibinato ang sobre pabalik sa tray. Luz Viminda, tawag nito sa malamig na boses. Kunin mo ang sulat na ito at ang lahat ng padala para sa babaeng ito. Dalhin mo sa likod bahay at sunugin mo agad. Walang bubuksan. Naiintindihan mo. Nabigla si Luz ngunit mabilis na yumuko. Apa? Senyora. Mama. Bakit po? Baka po mahalaga iyon galing sa mga lumang kaibigan ko. Mahinahong tanong ni Maristela. Umaaktong inosente at nalulungkot. Tiningnan siya ni Doña Celestina ng may pandidiri. Hindi mo na kailangan ng anumang koneksyon sa mga dati mong basurang kakilala. Maristela, ako ang asawa ng namayapang haligi ng tahanang ito. At ako ang magdedesisyon kung ano ang makakabuti sa'yo. Kalimutan mo na ang nakaraan mo dahil pag-aari ka na namin ngayon. Upang tapusin ang usapan at ipakitang siya ang batas sa bahay na iyon. Bumagsak ng buong bigat ang palad ni Doña Celestina sa ibabaw ng mesa. Ang puwersa nito ay nagpayanig sa mga baso at plato. Tumitig siya kay Maristela nang may matinding pagnanasa na makontrol ang lahat. At dahil pinag-uusapan na natin ang pagkontrol,
Inilipat na ni Arturo ang pangalan mo sa kanyang health insurance kagabi. Ngayon, gusto kong ibigay mo sa akin ang lahat ng ATM, passbook, at credit cards mo mula sa dati mong trabaho. Ang mga taong galing sa hirap ay hindi marunong humawak ng pera kapag nakakita ng malaki. Madali kayong matukso. Ako na ang hahawak ng mga pananalapi mo para sa ikabubuti ng inyong pagsasama. Kunin mo sa kwarto mo ngayon din. Ang utos na iyon ay hindi isang pakiusap. Ito ay isang direktang pangangamkam na ibinalot sa salitang pagmamalasakit. Sa kabilang dako, sa loob ng mainit at masikip na kusina ng mansyon, inilapag ni Luz ang sobre sa ibabaw ng lababo. Isang mabigat na pagbuntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi habang nakatitig sa apoy ng kalan. Puno ng awa para sa bagong estrangherong unti-unting kinakatay ng buhay sa labas ng pintuang iyon. Hating gabi na ng balutin ng nakakabinging katahimikan ng bawat sulok ng mansyon ng mga Villacorte. Ang mga anino mula sa mga antigong kagamitan ay tila mga bantay na nakamasid sa bawat paghinga ni Maristela. Sa loob ng madilim na silid, matiyagang naghintay ang dalaga hanggang sa marinig niya ang malalim at pantay na paghinga ni Arturo sa kanyang tabi. Isang oras siyang hindi gumalaw. Tinitiyak na ang demonyo ay mahimbing nang natutulog bago sa dahan-dahang bumangon. Bitbit ang kanyang kaba at ang maliit na lihim na teleponong itinago niya sa ilalim ng suwelas ng kanyang tsinelas. Pumasok si Maristela sa loob ng malawak na banyo. Maingat niyang inikot ang kandado ng pinto nang walang nililikhang anumang ingay. Doon, sa gitna ng malamig na puting tiles at amoy ng mamahaling pabango, naupo siya sa sahig at binuksan ang gadget na tanging nag-uugnay sa kanya sa labas ng mundong ito. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang pinipindot ang numerong kabisado niya mula pa sa pagkabata. Matapos ang ilang sandali ng paghihintay, isang boses ang sumagot mula sa kabilang linya. Isang boses na puno ng otoridad ngunit bakas ang pag-aalala. Maristela, ikaw ba yan, tanong ni Rafael Dizon? Ang matapat na abogado ng pamilya Alonso at ang taong naging pangalawang ama na niya mula nang pumanaw ang kanyang magulang. Attorney Rafael. Halos pabulong na sagot ni Maristela. Sa sandaling marinig niya ang boses ng abogado. Ang pader na itinayo niya buong araw ay biglang gumuho. Ang kanyang mga luha ay muling pumatak. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng kahinaan kundi luha ng isang taong nakahanap ng katarungan. Iha? Bakit ngayon ka lang tumawag? Halos mabaliw na ako sa pag-aalala. I received your signal through the secure line. Anong nangyayari dyan? Is Arturo treating you well? Ang sunod-sunod na tanong ni Rafael. Nahalatang handang sumugod kahit anong oras. Hindi. Attorney. It's all a lie. Arturo and his mother. They are planning to kill me. Narinig ko sila sa gabi ng kasal namin. They want the Alonso Holdings. Pinapainom nila ako ng mga tableta. Rafael, I think it's poison. Or something to make me lose my mind. Diretsong paliwanag ni Maristela habang pilit na pinatitigas ang kanyang tinig. Mula sa kabilang linya. Narinig ni Maristela ang matinding katahimikan bago ang isang mabigat na paghinga na puno ng galit. Hayop sila. Hindi ko hahayaang saktan kanila. Maristela, I will call the authorities now. Susunduin kita riyan. Leave that house immediately. Hindi. Rafael, please, listen to me. Pigil ni Maristela. Kung aalis ako ngayon, makakatakas sila. They will find a way to twist the truth. Gusto kong makuha ang lahat ng ebidensya. I want to see them fall from their high pedestal. Rafael, I need you to do something for me. I managed to save one of the pills. Ipadadala ko ito sa iyo sa lalong madaling panahon para matest sa lab. At gusto ko ring simulan mo na ang paglilipat ng lahat ng Alonso funds sa isang private trust. Gupitin mo ang lahat ng access ni Arturo. Make him believe the money is coming. But keep it out of his reach.
Ang tinig ni Maristela ay wala ng bahid ng takot. Ito na ang boses ng isang tunay na tagapagmana ng mga Alonzo. Isang babaeng handang makipagdigma para sa kanyang dangal. Maristela, it's too dangerous. You are playing with fire. Babala ni Rafael. Ngunit may himig din ng paghanga sa kanyang boses. Sila ang nagsimula ng apoy na ito. Attorney, ako lang ang tatapos. Just do what I said. And one more thing. Keep an eye on Luz. The maid. I think she's an ally. But we have to be sure. Si Iha, I will follow your lead. Pero mag-iingat ka. At tandaan mo ito, kahit anong mangyari. Ang pamilya Alonzo ay laging nasa likod mo. You are not alone in this fight. Ang huling mga salita ni Rafael na nagbigay ng init sa nanlalamig na puso ni Maristela. Bago tapusin ang tawag, tila may naalala si Rafael. Maristela, may nalaman din ako. Tungkol ito sa tatay mo. May isang hidden account si Don Alonzo na kailan lang ay lumabas sa records. It seems may kaugnayan ito sa pamilya Villacorte bago pa man kayo ikasal ni Arturo. I am still investigating. Kumunot ang noo ni Maristela. Isang lihim na account. May iba pa bang dahilan kung bakit pinili siya ni Arturo bukod sa pera? Ngunit bago pa niya matanong ang detalye, isang tunog ang bumasag sa katahimikan ng banyo. Narinig ni Maristela ang marahas na pag-ikot ng kandado ng pinto mula sa labas. Pagkatapos ay sinundan ito ng 3 malalakas na katok na nagpatalon sa kanyang puso. Maristela hon, bakit nakakunci ang pinto? Sino ang kinakausap mo dyan sa loob? Ang boses ni Arturo ay walang halong antok. Mayroon itong tono ng pagdududa at panganib. Mabilis na pinatay ni Maristela ang telepono at itinago ito sa ilalim ng lababo. Kasabay ng mabilis na pagbukas ng gripo upang ikubli ang panginginig ng kanyang paghinga. Nakatingin siya sa pintong tila anumang sandali ay mawawasak. Habang ang anino ni Arturo ay nakaharang sa liwanag na nagmumula sa ilalim ng siwang. Bakit mo hinahawakan ang aso ko? Gusto mo ba siyang saktan? Maristela, ang matalas na boses ni Doña Celestina ay bumasag sa katahimikan ng sala. Kasunod ng marahas na paghila niya sa braso ni Maristela palayo sa kanyang alagang aso. Nanginginig ang buong katawan ni Maristela habang nakaturo ang kanyang daliri sa leeg ng aso. Doon, sa pagitan ng makapal na balahibo ng hayop, ay nakasabit ang isang luma at kupas na kwintas na pilak. Ito ang tanging alaala na naiwan sa kanya ng kanyang yumaong ina, isang simpleng hiyas na itinago niya sa loob ng maraming taon bilang simbolo ng pag-ibig at katapatan. Mama, iyan po ang kwintas ng nanay ko. Bakit po suot ng aso niyo iyan na lang po ang natitira sa akin? Ang nangangatal na pakiusap ni Maristela. Ang kanyang puso ay tila pinipiga sa tindi ng sakit at insulto. Ang isang sagradong alaala ay ginawang palamuti sa isang hayop. Humalakhak ng mapang api si Doña Celestina. Ang kanyang mukha ay puno ng pangungutya habang hinahaplos ang ulo ng aso. Iyang basurang iyan. Nakita ko yan sa ibabaw ng tokador mo. Masyadong luma at mukhang galing sa tambakan. Naisip ko, bagay na bagay ito sa alaga ko para magkaroon naman siya ng bagong laruan. Bakit ka nagkakaganyan? Mura lang naman yan. Diba? Sa halagang ibinibigay namin sa iyo araw-araw. Makakabili ka ng isang sakong ganyang kwenta sa bangketa. Hindi po pera ang halaga niyan. Mama, iyan po ang huling hawak ng nanay ko bago siya nawala. Pakiusap po. Ibalik niyo na sa akin. Muling lumapit si Maristela. Pilit na inaabot ang kwentas. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang mga daliri sa pilak, isang mabilis at malakas na pagtama ng palad ang dumapo sa pisngi ni Maristela. Ang puwersa ng sampal ay nagdulot ng isang matinding huni sa loob ng kanyang tainga. Tumagilid ang kanyang mukha. At kasunod nito ay ang paglasap niya sa malatanso at mainit na lasa ng dugo sa loob ng kanyang bibig.
Nanigas siya sa kinatatayuan habang dahan-dahang namumuo ang pamamaga sa kanyang balat. Wala kang karapatang sumagot ng ganyan sa akin. Nakatira ka sa bahay ko. Kumakain ka ng pera namin. At ngayon ay aakusahan mo ko ng pagnanakaw sa isang pirasong basura, sigaw ni Doña Celestina. Eksaktong pumasok si Arturo sa pintuan at nakita ang eksena. Sa halip na tumakbo patungo sa kanyang asawa. Mabilis siyang lumapit sa kanyang ina at inakbayan ito. Anong nangyayari rito? Bakit ka sumisigaw? Tanong ni Arturo. Habang ang kanyang tingin kay Maristela ay puno ng paghatol at kawalang pakialam. Arturo, ang asawa mo. Pinagtataasan ako ng boses dahil lamang sa lumang kuwintas na ito. Akala mo kung sinong prinsesa kung umasta sa harap ko, sumbong ni Celestina habang nagkukunwaring nasasaktan. Tumingin si Arturo kay Maristela na may bakas ng matinding pagkadismaya. Mari, ano bang problema mo? Isang kwintas lang. Pag-aawayan niyo ni Mama, masyado ka nang nagiging emosyonal at nawawala sa katuwiran. Siguro ay tama si Mama. Kailangan mo na talagang uminom ng gamot ng regular dahil tila hindi na normal ang pag-iisip mo. Ang bawat salita ni Arturo ay parang mga martilyong dumiin sa pagkawasak ng puso ni Maristela. Ang kanyang asawa, ang lalaking dapat ay nagtatanggol sa kanya, ay nakatayo sa panig ng taong kumuha ng kanyang huling kayamanan. Arturo, kuwintas ito ng nanay ko. Pabulong na sabi ni Maristela. Ang kanyang tinig ay halos hindi na marinig dahil sa tindi ng hikbi na pinipigilan niya sa loob ng kanyang dibdib. Huwag mo akong simulan sa drama mo. Maristela, humingi ka ng tawad kay Mama, ngayon din utos ni Arturo sa malamig na tinig. Walang nagawa si Maristela. Yumuko siya ng malalim. Hinahayaang ang kanyang buhok ay tumakip sa namamagang pisngi at sa luhang pilit na kumakawala. Patawad po. Mama, sa gabi ring iyon, habang ang buong mansyon ay natutulog, nakatayo si Maristela sa harap ng salamin sa loob ng banyo. Hawak niya ang isang matalim na gunting. Ang kanyang mga mata ay wala ng bahid ng takot o lungkot. Ang huling piraso ng kanyang pagkatao na naniwala sa kabutihan ng pamilyang ito ay tuluyan ng namatay kasama ng sampal na natanggap niya kanina. Marahas niyang pinutol ang kanyang mahaba at magandang buhok. Isa-isang nahulog ang mga itim na hibla sa sahig. Tila mga bahagi ng kanyang lumang buhay na tinatapon na niya. Nang matapos siya, ang babaeng nakatingin sa salamin ay hindi na ang inosenteng kahera na si Mari. Siya na ang tagapagmana ng mga Alonso na handang pumatay ng emosyon upang manalo. Kinuha niya ang natitirang hibla ng kanyang buhok at dahan-dahang sinilaban ito gamit ang isang lighter. Ang amoy ng sunog na buhok ay humalo sa lamig ng gabi. Ang katanungang paulit-ulit na bumubulong sa kanyang isipan ay, hanggang saan ko kayang tiisin ang hapde bago ko sila tuluyang sunugin sa sarili nilang apoy? Ano ba ang nangyayari sa'yo? Maristela, panglimang baso na iyan na nababasag mo ngayong linggo. Ang boses ni Arturo ay puno ng pagkairita. Ngunit may bahid ng nakakakilabot na pananabik sa kanyang mga mata. Nakatitig lamang si Maristela sa mga piraso ng bubog sa kanyang paanan. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Ang kanyang mga balikat ay nakalaylay. At ang kanyang labi ay bahagyang nakabukas na tila nawawala sa sarili. Hindi siya sumagot. Sa loob ng kanyang isipan, binibilang niya ang bawat segundo ng kanyang pagganap. Ito ang simula ng kanyang ganti, ang maging biktima na nais nilang makita. Noong gabing iyon, dinala siya ni Arturo sa isang marangyang charity gala. Suot ni Maristela ang isang eleganteng asul na bestido. Ngunit ang kanyang hitsura ay tila isang manika na nawalan ng baterya. Habang naglalakad sa gitna ng mga bilyonaryo at kilalang personalidad, ramdam niya ang mahigpit na pagkakahawak ni Arturo sa kanyang braso. Tila isang guwardiya na natatakot na makawala ang kanyang bilanggo sa gitna ng siksikang bulwagan. Habang ang mga tao ay abala sa pakikipagpalitan ng mga plastik ng ngiti, sinimula ni Maristela ang kanyang palabas. Kumuha siya ng isang baso ng pulang alak
sa harap ng isang kilalang senador at asawa nito. Unti-unting nanginig ang kanyang kamay. Hinayaan niyang tumulo ang alak sa kanyang mamahaling bistido hanggang sa mabitawan niya ang baso. Ang tunog ng pagbagsak ng kristal sa sahig ay kasing lakas ng isang hudyat ng digmaan sa kanyang pandinig. Hala, ang aking nanay! Nasaan ang aking nanay? Biglang sigaw ni Maristela. Ang kanyang tinig ay mataas at puno ng takot. Nagsimula siyang humagulgol. Niyayakap ang sarili at umuurong palayo sa mga tao. Agad siyang yanig ni Arturo. Ngunit sa halip na magalit, niyakap siya nito sa harap ng lahat. Shh! Hon, nandito lang ako. Patawad po. Senator, masyado lang pagod ang asawa ko. Lately ay hindi na maganda ang kanyang kalusugang pangkaisipan dahil sa sobrang stress. Malungkot na pahayag ni Arturo habang kunwari ay pinupunasan ang luha sa kanyang mga mata. Narinig ni Maristela ang mga bulungan ng awa mula sa mga bisita. Nakita niya sa gilid ng kanyang paningin ang ngisi ni Doña Celestina na nakatayo sa di kalayuan. Ang lahat ay naniniwala na siya ay tuluyan ng nababaliw. Ngunit sa ilalim ng kanyang mga palad na nakatakip sa kanyang mukha, ang mga mata ni Maristela ay tuyo at matalas. Kinabisado niya ang bawat mukha ng mga taong naging saksi sa kanyang pagkapraning. Pagbalik sa mansyon. Habang iniisip ng lahat na siya ay tulog na dahil sa epekto ng gamot, isang maikling mensahe ang pumasok sa kanyang lihim na telepono mula kay Rafael. Ang resulta ng pagsusuri sa laboratorio ay nakakagulantang ang ibinibigay sa kanyang gamot ay isang uri ng heavy sedative na ginagamit sa mga pasyenteng may malalang psychosis. Sa tamang dosis, kaya nitong burahin ang alaala at lumikha ng mga permanenteng hallucinations. Ang pamilyang ito ay hindi lamang magnanakaw. Sila ay mga mamamatay tao na dahan-dahang kinakatay ang kanyang katinuan. Kinabukasan, habang nakaupo si Maristela sa veranda at nakatitig sa kawalan, lumapit si Arturo kasama ang isang lalaking naka-Amerikana at may bitbit na itim na bag. Maristela, Han, may magandang balita ako. Ito si Dr. Valderrama. Isa siyang sikat na specialist sa mental health. Dito muna siya titira sa mansyon para masiguro na mababantayan ka 24/7 at mabigyan ng tamang lunas. Nakangiting sabi ni Arturo. Tiningnan ni Maristela ang doktor. Ang malamig at mapanuring tingin ng lalaki ay hindi tingin ng isang manggagamot. Ito ay tingin ng isang bantay na handang sumakal sa kanya sa sandaling magkamali siya ng kilos. Ang mansyon na dati niyang itinuring na tahanan ay ganap na naging isang bilangguan na may sariling berdugo habang papalapit ang doktor sa kanya. Isang katanungan ang pilit na bumabalot sa kanyang isipan na tila isang makapal na hamog, hanggang kailan ko kayang panindigan ang pagiging baliw bago ako tuluyang lamunin ng dilim na pilit nilang ipinapakain sa akin. Ang mga mata ni Doktor Valderrama ay tila mga butas ng karayom na walang tigil sa pagtahi ng bawat kilos ni Maristela. Sa bawat oras na lumilipas, ramdam niya ang bigat ng titig ng galamay na ito ni Arturo. Sa harap ng hapagkainan, pilit na ibinuka ni Maristela ang kanyang bibig habang iniaabot ng doktor ang 2 puting tableta doble sa dosis na ibinibigay sa kanya noong mga nakaraang araw. Lunukin mo, Maristela, para ito sa ikatahimikan ng iyong isipan. Ang malamig na utos ng doktor. Ramdam ni Maristela ang pait ng gamot na dumidikit sa kanyang lalamunan bago niya ito pilit na lunukin kasabay ng isang basong tubig. Pinanood siya ng doktor hanggang sa masiguro nitong wala nang natira sa loob ng kanyang bibig. Nang makaalis ang lalaki, naiwan si Maristela na nanghihina. Ang kanyang paningin ay nagsisimula ng lumabo dahil sa tindi ng kemikal na pilit lumalason sa kanyang sistema. Hating gabi na nang dahan-dahang gumapang si Maristela palabas ng kanyang silid. Ang bawat hakbang niya sa madilim na pasilyo ay tila paglakad sa ibabaw ng mga pako. Ang kanyang puso ay kumakaba ng mabilis. Natatakot na baka sa bawat kanto ay biglang lumitaw ang anino ni Doktor Valderrama. Narating niya ang kusina.
Ang tanging lugar na sa tingin niya ay ligtas mula sa mapanuring mata ng kanyang mga bantay, sa isang madilim na sulok. Sa tabi ng malaking lababo, mabilis na isinubo ni Maristela ang kanyang daliri sa kanyang lalamunan. Ang matinding pagduduwal ay mabilis na umakyat. Ramdam niya ang hapdi ng asido at ang pait ng hindi pa natutunaw na gamot na pilit lumalabas sa kanyang katawan. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa malamig na tiles habang patuloy siyang nasusuka. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa hirap, ngunit sa gitna ng kanyang pagdurusa, isang mahinang tunog ng pagpihit ng gripo ang nagpalingon sa kanya. Nanigas ang kanyang buong pagkatao. Sa dilim, nakatayo si Luz, ang kasambahay. Hawak ang isang basong tubig at nakatingin sa kanya ng may halong sindak at awa. Maristela, anong ginagawa mo? Ang pabulong na tanong ni Luz. Ang boses nito ay nanginginig sa takot. Huminga ng malalim si Maristela. Pinapahid ang dumi sa kanyang labi gamit ang nanginginig na kamay. Sa halip na tumakbo, lumapit siya kay Luz. Ang kanyang mga mata, na kanina lamang ay tila walang buhay, ay biglang nagningning sa talas. Ate Luz, alam ko na inutusan kanilang bantayan ako. Pero pakiusap, makinig ka. Pabulong na sabi ni Maristela. Inilabas niya ang isang maliit at gusot na papel mula sa kanyang bulsa, isang kopya ng bank remittance na nakuha ni Rafael. Ito ang dahilan kung bakit hindi mo natatanggap ang buong sweldo mo para sa pamilya mo sa probinsya. Si Doña Celestina, Ate Luz, binabawasan niya ang perang ipinapadala mo. Sinasabi niya sa iyong kulang ang pondo ng mansyon. Pero ang totoo, ibinibili niya lang iyon ng mga mamahaling alahas para sa kanyang aso. Nanlaki ang mga mata ni Luz habang binabasa ang mga numero sa papel sa ilalim ng mahinang liwanag ng refrigerator. Ang bawat barya na pinaghirapan niya. Ang bawat gabing hindi siya nakatulog para pagsilbihan ng pamilyang Villacorte ay ninanakaw lamang pala ng taong pinaglilingkuran niya ng tapat. Ang galit at sakit ay unti-unting pumalit sa takot sa mukha ng kasambahay. Walang hiya sila. Halos mamatay ako sa pagtatrabaho rito para lang may maipakain sa mga anak ko. Ang nanginginig na sumbat ni Luz. Hinawakan ni Maristela ang kamay ni Luz. Ang init ng palad ng dalaga ay nagbigay ng lakas sa kasambahay. Tulungan mo ako. Ate Luz, tulungan nating pabagsakin ang mga taong ito. Hindi lang ako ang biktima rito. Pati ikaw. At ang lahat ng taong ginagamit nila. Mula sa ilalim ng mesa. Inilabas ni Maristela ang isang maliit at itim na kagamitan, isang audio recorder na kasing liit ng butones. Itago mo ito sa ilalim ng lamesa sa opisina ni Arturo. At ang isa pa, sa ilalim ng headboard ng kama ni Doña Celestina. Ikaw lang ang tanging makakalapit sa kanila nang hindi nila pinaghihinalaan. Dahan-dahang tumango si Luz. Ang kanyang pagkaduwag ay naglaho. Pinalitan ng isang matinding determinasyon na makuha ang katarungan. Gagawin ko! Maristela, kahit anong mangyari, hindi ko na sila hahayaang tapakan tayo. Ngunit sa sandaling itatago na ni Luz ang recorder sa loob ng kanyang bulsa, ang pinto ng kusina ay biglang bumukas ng malakas. Ang liwanag mula sa pasilyo ay tumama sa kanilang dalawa. Nakatayo sa pintuan si Doktor Valderrama. Ang kanyang muka ay kasing tigas ng bato. Habang nakatitig sa dalawang babaeng tila nahuli sa isang krimen. Anong ginagawa niyo rito sa ganitong oras, ang malamig na tanong ng doktor? Ang kanyang mga hakbang patungo sa kanila ay tila tunog ng isang paparating na hatol. Tila naging yelo ang dugo ni Maristela nang makita ang matalim na tingin ni Doktor Valderrama. Ang liwanag mula sa pasilyo ay nagbigay ng mahaba at nakakatakot na anino sa figura ng doktor. Sa isang iglap, kailangang magdesisyon ni Maristela, ililigtas niya si Luz o hahayaan niyang mabuking ang lahat. Mabilis na ibinuka ni Maristela ang kanyang mga mata nang malaki at nagsimulang tumawa ng mahina. Isang tawang walang katuwiran at puno ng pait.
Nagsimula siyang sumayaw ng dahan-dahan sa gitna ng kusina. Iwinawagayway ang kanyang mga kamay sa hangin habang nakatingin sa kisame. Ang mga ibon. Doktor, naririnig mo ba sila? Sinasabi nila sa akin na ang tubig ay naging dugo. Ang kanyang guni-guni na boses na sadyang ginawang nanginginig. Nagpalipat-lipat ang tingin ng doktor kay Maristela at kay Luz na nakatayo pa rin sa gilid. Nanginginig sa takot. Anong ginagawa ng katulong na ito rito? Ang tanong ng doktor. Ang tinig ay puno ng pagduda. Uminom lang po kami ng tubig. Doktor? Bigla na lang po siyang bumaba at nagsalita ng mag-isa. Natakot po ako kaya hindi ako nakagalaw agad. Mabilis na pagsisinungaling ni Luze. Na nakuha agad ang pahiwatig ni Maristela. Tiningnan ni Doktor. Valderrama ang paligid. Hinahanap ang anumang ebidensya ng sabuatan. Lumapit siya kay Maristela at hinawakan ng mahigpit ang panga nito upang tignan ang kanyang mga mata. Sa kabila ng pandidiri, nanatiling blanko ang ekspresyon ni Maristela. Matapos ang ilang sandali ng nakakangalay na katahimikan. Binitawan niya ang dalaga at itinulak ito ng bahagya. Bumalik ka na sa kwarto mo. Maristela. At ikaw? Los. Siguraduhin mong hindi na to mauulit kung ayaw mong mawalan ng trabaho ngayong gabi. Ang banta ng doktor bago ito tumalikod at naglakad palayo. Ang tunog ng kanyang sapatos sa sahig ay tila isang babala ng panganib. Lumipas ang ilang araw ng matinding pagtitiis. Sa tulong ni Luz na kunwari ay mas naging mahigpit sa pagbabantay. Nagkaroon ng pagkakataon si Maristela na humiling ng isang espesyal na check-up sa isang pribadong klinika sa lungsod. Dahil sa kagustuhan ni Arturo na mapabilis ang deklarasyon ng pagkabaliw ni Maristela upang makuha na ang pirma nito. Pumayag ang asawa na dalhin siya roon, ngunit ang hindi nila alam, ang klinikang iyon ay pagmamay-ari ng isang malapit na kaibigan ni Rafael Dizon. Sa loob ng isang tahimik at ligtas na silid ng klinika. Habang nagbabantay si Doktor, Valderrama sa labas. Nagtagpo ang landas ni Maristela at ni Rafael. Ang bawat hakbang ni Rafael patungo kay Maristela ay puno ng paggalang. Nang makita ng abogado ang hitsura ng dalaga ang pumayat nitong pisngi at ang takot sa likod ng kanyang mga mata, tila nadurog ang puso ng matanda. Dahan-dahan niyang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Maristela. Isang haplos na puno ng proteksyon na hindi kailanman naramdaman ng dalaga mula kay Arturo. Nagawa na natin! Maristela. Ang lahat ng pondo ng Alonzo Holdings ay ligtas na sa loob ng isang private trust fund. Ang pangalan ni Arturo Villacorte ay burado na sa bawat kasulatan. Sa mga oras na ito, ang kumpanya niya ay isang walang laman na shell. Ang pabulong na balita ni Rafael. Ang kanyang boses ay tila isang musika ng kalayaan sa pandinig ni Maristela. Salamat. Rafael, hindi ko alam kung paano kita mababayaran. Sagot ni Maristela. Habang ang isang tunay na ngiti ay sumilay sa kanyang mga labi sa unang pagkakataon. Habang nangyayari ang pagpupulong na ito. Sa isang mamahaling restaurant sa gitna ng Makati. Kasalukuyang nakikipag-usap si Arturo sa kanyang mga malalaking investor. Punong-puno ng kayabangan. Iniabot niya ang kanyang black credit card sa waiter upang bayaran ang kanilang napakamahal na tanghalian. Gayunpaman, ilang sandali ang lumipas. Bumalik ang waiter na may bakas ng pag-aalinlangan sa mukha. Ang card ay hindi tinanggap. Sinubukan ni Arturo ang kanyang iba pang mga card. Ngunit lahat ay naglabas ng parehong resulta account frozen. Ang pamumula ng kanyang mukha dahil sa kahihiyan sa harap ng kanyang mga kasosyo ay hindi mapapantayan. Ang pundasyon ng kanyang kapangyarihan ay nagsisimula na ring gumuho sa ilalim ng kanyang mga paa. Nang gabing iyon, bumalik si Arturo sa mansyon na tila isang sugatang hayop na naghahanap ng mapagbubuntunan ng galit. Ang tunog ng marahas na pagbukas ng pinto ay gumising sa katahimikan ng gabi. Halos liparin niya ang hagdan patungo sa silid ni Maristela. Pumasok siya sa loob. Pawisan at nanlilisik ang mga mata
Nilapitan niya si Maristela na nakaupo sa kama at marahas na hinawakan ang magkabilang balikat nito. Yuyog-yuyog ang dalaga ng walang habas. Anong ginawa mo? Maristela, bakit hindi ko ma-access ang mga accounts mo? Sino ang kinausap mo sa klinikang iyon? Ang kanyang sigaw na tila isang kulog na yumanig sa buong kwarto. Sa gitna ng kanyang galit, isang malamig at nakakalokong titig ang isinagot ni Maristela. Habang ang anino ni Dr. Valderrama ay nakatayo sa likuran. Naghihintay ng utos. Pirmahan mo na ito. Maristela, huwag mo nang pahirapan ang sarili mo at ang pamilyang ito. Ang tinig ni Arturo ay parang isang talim na pilit itinusok sa pandinig ni Maristela. Ang silid ay nababalot ng isang uri ng tensyon na tila ba ang bawat hibla ng hangin ay naging kuryente. Nakaupo si Maristela sa gitna ng malawak na kama. Ang kanyang katawan ay nakasandig sa mga unan. Habang sa harapan niya ay nakatayo si Arturo at si Doña Celestina. Kapwa may mga mukhang tila mga buitreng handang sumakmal sa isang sugatang hayop. Sa harap ni Maristela, sa ibabaw ng kanyang mga hita, ay nakalatag ang isang makapal na folder. Ito ang dokumentong matagal na nilang pinaplano, ang ganap na pagsuko ng kanyang autoridad sa medisina at ang paglilipat ng lahat ng kanyang mga ari-arian sa ilalim ng pangalan ni Arturo. Dahil sa pag-freeze ng mga accounts ni Arturo, ito na lamang ang tanging paraan upang maisalba niya ang kanyang naghihingalong kumpanya. Anak, gawin mo na to para sa ikabubuti mo. Ang malambing ngunit nakakangilong boses ni Doña Celestina. Lumapit ang matanda at hinawakan ang malamig na kamay ni Maristela. Hindi mo na kayang hawakan ang mga responsibilidad na ito sa kalagayan mo ngayon. Nakikita mo ba? Nawawala ka na sa sarili mo. Hayaan mong si Arturo ang mag-alaga sa'yo at sa mga ari-arian mo habang nagpapagaling ka. Isang pirma lang. Iha. At matatapos na ang lahat ng paghihirap na ito. Tumingin si Maristela sa dokumento. Ang mga letra ay tila nagsasayaw sa harap ng kanyang mga mata. Isang epekto ng gamot na pilit niyang pinaninindigan. Ang kanyang mga kamay ay sadyang nanginginig ng malakas habang dinadampot niya ang ballpen. Ramdam niya ang matinding kislap ng kasakiman sa mga mata ni Arturo, isang uri ng kislap na walang halong pag-ibig, kundi purong pagnanasa sa pera at kapangyarihan. Talaga po ba? Mama, magiging maayos na po ba ang lahat? Ang tanong ni Maristela sa isang boses na kasing hina ng isang bata. Ang bawat salita niya ay punong-puno ng pagkukunwari. Ngunit sapat na upang maniwala ang dalawa na tuluyan na siyang bumigay. Oo. Hon, ipinapangako ko. Pagkatapos nito, dadalhin kita sa pinakamagandang resort sa malayo para makapagpahinga tayo. Sagot ni Arturo. Habang ang kanyang puso ay nagdiriwang na sa kaisipang magiging bilyonaryo na siya sa loob ng ilang segundo. Dahan-dahang idiniin ni Maristela ang dulo ng ballpen sa ibabaw ng linya. Ang bawat guhit ng kanyang panulat ay tila isang dahan-dahang paghatol. Pinirmahan niya ang dokumento. Isang pirma na sadyang ginawa niyang medyo gulo ang mga letra. Sapat upang magmukhang gawa ng isang taong wala sa katuwiran, ngunit sapat din upang maging katanggap-tanggap. Sa unang tingin, agad na hinablot ni Doña Celestina ang folder nang matapos ang huling titik. Isang nakakakilabot na halakhak ang kumawala sa kanyang mga labi habang binabasa ang pangalang Maristela Villacorte. Sa wakas, ang yaman ng mga Alonzo ay nasa ilalim na ng kanilang mga palad. Tiningnan ng matanda si Arturo at nagpalitan sila ng isang tango na puno ng malisya. Mabuti naman at naging masunurin ka sa huling pagkakataon. Ang bulong ni Doña Celestina, na hindi na nag-abalang itago ang talas ng kanyang boses. Tumalikod ang dalawa at lumabas ng silid nang hindi man lang tinignan si Maristela. Tila ba isa na lamang siyang basahan na matapos gamitin ay itatapon na sa isang sulok. Naiwan si Maristela sa dilim ng kanyang silid. Sa ilalim ng makapal na kumot,
Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang tumigil sa panginginig. Ang pirma na kanilang pinagdiriwang ay isang pirma para sa Maristela Villacorte, isang pangalan na walang anumang legal na koneksyon sa Alonzo Holdings. Dahil ang lahat ng pondo ay nasa ilalim ng kanyang tunay na pangalan bilang tagapagmana ng Alonzo Trust na binuo ni Rafael. Ang papel na hawak nila ay walang halaga kundi isang piraso ng basura. Ngunit ang katahimikan ay muling nabasag nang marinig ni Maristela ang mahinang bulungan sa labas ng kanyang pinto. Dahan-dahan siyang bumangon at idinikit ang kanyang tainga sa kahoy na pinto. Ngayong nakuha na natin ang pirma, wala na tayong dahilan para patagalin pa ito. Arturo. Ang boses ni Doña Celestina na tila nagmumula sa kailaliman ng lupa ang lamig. Ibigay mo na ang huling dosis sa kanya sa gabi ng inyong anniversary party. Isang matinding overdosing para magmukhang aksidente o kaya ay pagpapakamatay dahil sa depresyon. Tapusin na natin ang lahat bago pa makahalata ang abogado niyang matanda. Gagawin ko. Isang linggo na lang. Pagkatapos niyon, malaya na tayo sa babaeng iyan. Ang sagot ni Arturo na may kasamang mahinang tawa. Nanigas ang buong pagkatao ni Maristela. Ang hatol ng kamatayan ay nakatakda na. Isang linggo na lang ang natitira sa kanyang buhay kung hindi siya kikilos ng mas mabilis kaysa sa kanilang plano. Ang tunog ng kanilang papalayo ng mga yabag ay tila mga huling patak ng oras sa isang orasan na malapit ng tumigil. Ang bawat sulok ng mansyon ng mga Villacorte ay naging parang isang pugad ng mga bubuyog sa dami ng mga taong labas-masok para sa paghahanda. Ang tunog ng pagmamartilyo sa malayo. Ang kalansing ng mga mamahaling kristal na inilalabas mula sa mga kabinet. At ang mabigat na yabag ng mga caterer sa pasilyo ay tila mga hudyat ng isang papalapit na digmaan. Ito ang huling araw bago ang kanilang unang anibersaryo ng kasal, ang gabi na itinakda ni Arturo upang tuluyang ibaon si Maristela sa limot. Mula sa itaas ng hagdanan, tahimik na nagmamasid si Maristela. Ang kanyang mukha ay nanatiling blanko. Ngunit ang kanyang mga mata ay matalas na sinusuri ang bawat galaw ni Arturo sa ibaba. Nakita niya ang kanyang asawa na abala sa pakikipag-usap sa isang grupo ng mga reporter at blogger. Nakita niya kung paano ito nagkunwaring nagpupunas ng luha habang ikinukwento ang lumalalang kondisyon ng kanyang asawa at ang kanyang dakilang sakripisyo na manatili sa tabi nito. Ang bawat salita ni Arturo ay parang laso na kumakalat sa hangin. Nililin lang ang buong mundo upang maging pabor sa kanyang darating na krimen. Isang mahinang sagi sa kanyang balikat ang nagpabalik sa kanyang wisyo. Si Luz iyon. Bitbit ang isang tumpok ng mga nilabhang kumot. Sa gitna ng pagdaan nito, mabilis at maingat na idiniin ni Luz ang isang maliit na matigas na bagay sa palad ni Maristela. Ito ang USB na naglalaman ng lahat ng mga pag-uusap ni na Arturo at Doña Celestina na nai-record nila sa loob ng isang linggo. Walang salitang lumabas sa pagitan nila. Isang mabilis na pagtango lamang ang ibinigay ni Luz bago ito nagpatuloy sa paglalakad na tila walang nangyari. Pumasok si Maristela sa kanyang silid at mabilis na isinara ang pinto. Kinuha niya ang kanyang lihim na telepono at nakita ang huling mensahe mula kay Rafael. Ang lahat ay handa na. Ang mga tauhan ng National Bureau of Investigation at ang pangkat na mga abogado ay magsisilbing mga anino sa dilim ng party bukas. Ang bay ay nakalatag na. At tanging ang huling pagkilos na lamang ni Maristela ang kailangan upang sumabog ang lahat. Umupo si Maristela sa harap ng kanyang salamin. Binuksan niya ang isang maliit at lihim na kahon na nakatago sa ilalim ng sahig ng kanyang aparador. Doon, nagniningning sa ilalim ng mahinang ilaw ng lampara. Ang tunay na singsing ng pamilya Alonzo, isang malaking brilyante na napapalibutan ng mga sapiro. Simbolo ng kapangyarihan at katapatan ng kanyang mga ninuno. Isinuot niya ito sa kanyang daliri. Ang lamig ng pilak at ang bigat ng bato ay nagbigay sa kanya ng isang uri ng lakas na hindi kayang ibigay ng anumang gamot. Huling gabi na ninyo ito. Ang bulong niya sa kanyang sariling refleksyon. Bukas, ang mansyong ito ay hindi na magiging inyong palasyo, kundi inyong kulungan.
Ngunit ang katahimikan ng kanyang paghahanda ay nabasag ng dahan-dahang bumukas ang pinto ng kanyang silid. Pumasok si Arturo. Bitbit ang isang mahabang puting bestido na nakasabit sa isang hanger. Ito ay isang simpleng silk gown. Ngunit sa paningin ni Maristela, ito ay mukhang isang damit pamburol. Sa kabilang kamay ni Arturo ay ang pamilyar na baso ng mainit na gatas, na may kasamang kakaibang usok na nagmumula sa init nito. Isang matamis at mapanganib ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Arturo habang lumalapit siya sa kanyang asawa. Inilapag niya ang puting damit sa ibabaw ng kama at inabot ang baso kay Maristela. Para sa huling gabi natin bago ang malaking selebrasyon. Hon, gusto kong isuot mo ito bukas. At inumin mo na rin itong gatas. Espesyal ang timpla nito para masigurado na magiging napakahimbing ng tulog mo ngayong gabi. Kailangan mo ng lakas para sa bukas. Dahil hindi mo malilimutan ang mangyayari sa party natin. Tinitigan ni Maristela ang baso ng gatas na tila isang lawa ng kamatayan. Habang ang anino ni Arturo ay unti-unting bumabalot sa kanya. Tila isang berdugong naghihintay ng tamang sandali upang ihulog ang palakol. Ang bawat kislap ng mga kristal na chandelier sa gitna ng malawak na ballroom ng Grand Hotel ay tila mga saksi sa isang marangyang kasinungalingan. Ang amoy ng mamahaling alak at ang mahinang himig ng mga biolin ay bumabalot sa bawat sulok. Nililin lang ang mga panauhing kabilang sa pinakamataas na lipunan ng bansa. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Arturo Villacorte. Suot ang kanyang pinakamahal na Amerikana at isang mukhang punong-puno ng pighati. Sa loob ng isang taon! Ang bawat patak ng luha ko para sa aking asawa ay sulit. Dahil alam kong ginagawa ko ang lahat para sa kanyang kapakanan. Ang sabi ni Arturo sa harap ng mikropono. Ang kanyang boses ay nanginginig na tila ba anumang sandali ay bibigay siya sa tindi ng emosyon. Masakit makita ang taong mahal mo na unti-unting nawawala sa kanyang sariling isipan. Ngunit hinding-hindi ko siya bibitawan. Sa gabing ito, ang Villacorte Foundation ay magsisimula ng isang bagong yugto upang pangalagaan ang kanyang kinabukasan. Sa hilid na tablado, nakatayo si Doña Celestina. Hawak ang folder na may lamang pirma ni Maristela. Ang kanyang mukha ay nagniningning sa kislap ng mga hiyas. Ngunit ang kanyang mga mata ay mas matalas pa sa talim ng kutsilyo. Handa na siyang umakyat upang ipahayag ang ganap na pagkontrol sa bilyong pisong pondo na akala niya ay nasa kanyang mga kamay na. Ngunit bago pa man makahakbang ang matanda, ang malalaki at mabibigat na pinto sa dulo ng ballroom ay marahas na bumukas ng sabay. Ang tunog ng pagtama ng kahoy sa dingding ay tila isang malakas na kulog na nagpatahimik sa buong sulyap ng mga tao. Ang mga biolin ay biglang huminto. Ang bawat paningin ay lumingon sa pintuan. Hindi ang babaeng nakaputing bestido na mukhang may sakit ang pumasok. Sa halip, isang figurang binalot ng itim na seda na may mga hakbang na kasing tatag ng isang reyna. Ang dahan-dahang naglakad sa gitna ng talad pula. Si Maristela Alonzo iyon. Ang kanyang buhok, na ngayon ay maikli ngunit napaka-elegante, ay nagbibigay diin sa kanyang matalas at malamig na paningin sa kanyang daliri. Ang brilyante ng pamilya Alonzo ay nagniningning ng mas maliwanag kaysa sa anumang ilaw sa loob ng hotel. Ang bawat hakbang ni Maristela sa ibabaw ng carpet ay tila pagdurog sa pag-asa ni Arturo. Ang katahimikan sa loob ng bulwagan ay napakabigat. Tanging ang marahang kalansing ng kanyang mga alahas ang naririnig nang makarating siya sa harap ng entablado. Tinitigan niya si Arturo ng direkta sa mga mata, isang titig na nagpabitaw sa mikropono mula sa kamay ng lalaki. On, Maristela, anong ginagawa mo rito? Dapat ay nagpapahinga ka. Hindi ka pa magaling. Ang nauutal na sabi ni Arturo. Habang ang kanyang mukha ay unti-unting namumutla at pinapawisan ng malapot. Guard, tulungan ng asawa ko. Dalhin siya pabalik sa kanyang silid. Masyado na siyang nalilito. Ngunit walang guwardiya ang lumapit. Sa halip,
Sa dulo ng pintuan, nakatayo si Rafael Dizon kasama ang ilang mga lalaking naka-Amerikana na may mga tsapa ng otoridad. Ang kanilang presensya ay tila isang pader na humaharang sa anumang pagtakas. Tapos na ang palabas. Arturo. Ang malinaw at matatag na tinig ni Maristela ang umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Wala itong bahid ng pagkabaliw. Ito ang boses ng isang babaeng nagmula sa kailaliman ng impyerno upang bawiin ang kanyang trono. Hindi ako ang nalilito rito. Kayo ang nalilito kung paano nyo maipaliliwanag sa lahat ang gagawin yung pagpatay sa akin ngayong gabi. Anong pinagsasabi mo? Baliw ka na talaga, sigaw ni Doña Celestina habang pilit na itinatago ang folder sa kanyang likuran. Hindi siya pinansin ni Maristela. Humakbang siya paakyat sa entablado at hinarap ang malaking screen na nasa likuran. Gusto niyo bang makita ang tunay na mukha ng pagmamahal na ipinagmamalaki ni Arturo Villacorte? Gusto niyo bang marinig ang tunay na dahilan kung bakit kami ikinasal? Ipinasok ni Maristela ang isang maliit na kagamitan sa gilid ng control panel. Ang malaking screen ay biglang nagliwanag. At ang buong ballroom ay muling nabalot ng isang nakakangilong katahimikan bago ang isang boses ay nagsimulang magsalita, isang boses na kabisadong-kabisado ng lahat ng naroroon. Kailangan na niyang mawala sa lalong madaling panahon. Arturo, habang wala pa siyang kamag-anak na naghahanap. Palagdain mo na sa papeles at tapusin na ang kahibangan na ito. Ang boses ni Doña Celestina sa recording ay kasing linaw ng kristal. Kasunod nito ay ang tawa ni Arturo na tila isang demonyong nagdiriwang sa gitna ng karimlan. Ang mga panauhin ay nagsimulang magbulungan ng malakas. Ang iba ay napatayo sa gulat. Habang ang mag-inang Villacorte ay nakatitig sa screen na tila ba nakita nila ang sarili nilang hatol sa kamatayan. Ang bawat salitang lumalabas mula sa malalaking speaker ng ballroom ay tila mga hampas ng latigo sa pagkatao ni na Arturo at Doña Celestina. Ang boses nila puno ng puot, kasakiman, at plano ng pagpatay ay narinig ng bawat investor, kaibigan, at miyembro ng media na naroroon. Ang katahimikan ng mga panauhin ay napalitan ng malalakas na bulungan ng pagkadiri at pagkagulat. Ang mga kamera ng mga reporter na kanina lamang ay nakatuon sa mabuting asawa ay nagsimulang kislap ng mabilis. Kinukuha ang bawat bakas ng takot at kahihiyan sa mga mukha ng mag-inang Villacorte. Hindi totoo yan. Isang paninira lamang ang lahat ng ito, sigaw ni Arturo. Ang kanyang boses ay naging matinis at desperado. Peke ang recording na iyan. Sinabi ko na sa inyo. Ang asawa ko ay may malalang sakit sa isip. Ginawa niya lang ang lahat ng ito dahil sa kanyang ilusyon. Sa gitna ng kanyang pagwawala. Dahan-dahang itinaas ni Maristela ang isang puting sobre. Ito ang resulta mula sa laboratorio. Arturo, ang mga tabletang ipinapainom niyo sa akin araw-araw ay hindi bitamina. Ito ay mga sedative na dahan-dahang sumisira sa sistema ng isang tao. At narito rin ang video ni Dr. Valderrama habang inihahanda ang dosis na tatapos sa buhay ko ngayong gabi. Kasabay nito, lumabas mula sa gilid ng entablado si Luz. Ang kanyang mukha ay puno ng tapang habang hawak ang isang maliit na kamera na itinago niya sa loob ng mansyon. Saksi ako sa lahat. Arturo, nakita ko kung paano niyo pinagmalupitan si Maristela. Nakita ko ang bawat sampal at bawat pag-aalipusta niyo sa kanya. Ang pahayag ni Luz na nagpatahimik sa lahat nang makitang wala na siyang kawala. Ang maskara ng pagiging isang donya ni Celestina ay tuluyan ng nawasak. Ang kanyang mukha ay namula sa galit. Ang kanyang mga hiyas ay tila nawala ng ningning sa tindi ng kanyang panginginig. Ikaw na babaeng hampas lupa ka, kung hindi dahil sa amin. Nasa kalsada ka pa ring sigaw ng matanda habang pilit na sumusugod kay Maristela. Ang kanyang mga kuko ay tila mga kalmot na handang manakit. Ngunit bago pa man siya makalapit, isang matikas na figura ang humarang sa harap ni Maristela. Si Rafael Dizon iyon. Sa isang mabilis na senyas ng abogado.
Ang mga opisyal ng NBI ay lumapit at hinawakan ang magkabilang braso ni Doña Celestina. Ang tunog ng pag-ikot ng mga posa sa kanilang mga kamay ay tila isang huling hatol na umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Bitawan niyo ako. Hindi niyo alam kung sino ang kinakalaban niyo. Patuloy na pagwawala ni Celestina habang kinakaladkad siya palabas. Ang kanyang marangyang bestido ay sumasayad sa sahig na tila isang basahan. Tumingin si Arturo sa paligid. Naghahanap ng sino mang maaaring tumulong sa kanya. Ngunit ang bawat taong naroroon ay tumatalikod at umiiwas ng tingin. Ang kanyang mga dating kasosyo sa negosyo ay tinitingnan siya ng may matinding pandidiri. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, bigla siyang lumuhod sa paanan ni Maristela. Pilit na hinahawakan ang laylayan ng itim nitong damit. Mari. Han, patawarin mo ko. Si Mama lang ang may kasalanan ng lahat. Siya ang nag-utos sa akin. Mahal kita. Alam mo yan. Pakiusap. Bawiin mo ang lahat ng ito. Ang kaniyang pagmamakaawa. Ang kanyang mga luha ay mukhang mga plastik na patak ng tubig na walang halong pagsisisi. Dahan-dahang inurong ni Maristela ang kanyang paa. Iniiwasan ang anumang dumi mula sa taong minsang minahal niya. Tiningnan niya si Arturo mula ulo hanggang paa, isang tingin na puno ng awa. Hindi dahil sa kalagayan nito, kundi dahil sa kawalan ng kaluluwa ng lalaking ito. Ang pag-ibig ay hindi nananakit. Arturo, ang pag-ibig ay hindi pumapatay. Ang huling mga salita ni Maristela bago siya tumalikod, habang kinakaladkad si Arturo palabas ng hotel. Ang mga flashes ng kamera ay patuloy na tumatama sa kanyang mukha, isang uri ng kahihiyan na magiging permanenteng marka sa kanyang pangalan. Ang imperyo na binuo nila sa pamamagitan ng kasinungalingan ay naglaho sa loob lamang ng isang gabi. Naglakad si Maristela palabas ng ballroom. Lagpasan ng mga taong pilit na bumabati sa kanya ngayon bilang tunay na tagapagmana ng mga Alonzo. Narating niya ang labas ng hotel. Ang malamig na hangin ng gabi at ang marahang patak ng ulan ay dumampi sa kanyang balat. Tila hinuhugasan ng bawat hapdi ng nakaraan. Nakatayo siya sa ilalim ng liwanag ng buwan. Mag-isa ngunit malaya. Ang kanyang puso ay wala ng bigat. Tanging ang malalim na hininga ng isang taong muling nabuhay ang nararamdaman niya. Ngunit habang tinititigan niya ang madilim na kalsada, isang katanungan ang nananatili sa kanyang isipan pagkatapos ng bagyo. Mayroon pa bang puwang ang pagtitiwala sa isang pusong matagal nang pinatigas ng sakit? Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang yanigin ng iskandalo ang buong lipunan. Ngunit para kay Maristela, ang bawat araw ay tila isang dahan-dahang paghakbang patungo sa liwanag. Sa loob ng kanyang malawak na opisina sa Alonzo Holdings. Hindi na ang amoy ng lason o ang bigat ng takot ang bumabalot sa kanya. Sa halip, ang silid ay puno ng amoy ng mga sariwang bulaklak at ang init ng sikat ng araw na tumatagos mula sa malalaking bintana. Nabalitaan niya ang huling balita tungkol sa mag-inang Villacorte. Si Arturo at Doña Celestina ay kasalukuyang nagsisilbi ng kanilang mahabang sentensya sa loob ng bilangguan. Wala na ang kanilang marangyang buhay. Wala na ang kapangyarihang ginamit nila upang tapakan ang iba. Maraming beses na nagpadala ng sulat si Arturo. Humihingi ng tawad at nagmamakaawang dalawin siya. Ngunit hindi kailanman binuksan ni Maristela ang mga ito. Ang tunay na kapatawaran para sa kanya ay hindi ang pakikipag-ayos, kundi ang ganap na pagbitaw sa galit upang hindi na sila muling magkaroon ng puwang sa kanyang isipan. Ang kanilang parusa ay ang mabuhay sa dilim ng pagkalimot. Sa isang maliit na bayan sa Laguna, binuksan ni Luz ang kanyang sariling bake shop sa tulong ni Maristela. Ngayon, hindi na kailangang magpaalipin ni Luz. Siya na ang nagpapatakbo ng sarili niyang buhay. Kapiling ang kanyang mga anak na hindi na muling magugutom tuwing bibisita si Maristela roon. Sapat na ang isang mahigpit na yakap at isang mainit na pandesal upang ipaalala sa kanila na ang kabutihan ay palaging nagtatagumpay sa huli. Isang hapon,
Habang nakatayo si Maristela sa veranda ng kanilang mansyon, narinig niya ang pamilyar na yabag ng sapato sa likuran niya. Hindi siya kailangang lumingon upang malaman kung sino ito. Ang bawat hakbang nito ay nagbibigay ng pakiramdam ng seguridad at kapayapaan. Masyado ka na namang nagtatrabaho. Maristela, sabi ko sa'yo, ang araw na ito ay para sa pagpapahinga. Ang malambing na boses ni Rafael Dizon. Dahan-dahang lumingon si Maristela at nakita ang abogado na may bitbit na 2 tasa ng kape. Wala nang suot na formal na Amerikana si Rafael. Tanging isang simpleng polo shirt na nagbibigay sa kanya ng mas maamong hitsura. Inabot nito ang tasa kay Maristela. At sa sandaling magkadampi ang kanilang mga daliri, naramdaman ng dalaga ang isang uri ng kuryente hindi kuryente ng takot, kundi ang tamis ng isang umuusbong na pag-ibig. Salamat! Rafael, salamat sa lahat, bulong ni Maristela. Tumabi si Rafael sa kanya at dahan-dahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ng dalaga. Hindi ito mapusok, kundi isang tahimik na pangako na mananatili siya sa tabi nito. Gaano man katagal bago muling magbukas ang puso ni Maristela sa isang bagong relasyon. Sa ilalim ng kulay kahel na langit, habang lumulubog ang araw, nanatili silang magkasama. Ninanamnam ang katahimikan na matagal nilang ipinaglaban. Natutunan ni Maristela na ang pagiging mabuti ay hindi kahinaan. Ang kanyang karanasan ay naging sulo upang maging mas matatag at matalino. Ang utang na loob ay hindi dapat nagiging tanikala. At ang pag-ibig ay hindi dapat humihingi ng pagsuko ng sariling dangal. Ang bawat sugat sa kanyang puso ay naghilom na. Nag-iwan ng mga peklat na nagsisilbing medalya ng kanyang tagumpay. Habang pinagmamasdan niya ang malawak na hardin, isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa wakas, ang babaeng minsang itinago sa ilalim ng kama ay malaya na ring lumilipad patungo sa kanyang sariling pangarap. Ang gabi ng pagkakanulo ay tapos na. At ang umaga ng bagong simula ay narito na upang manatili.